loob ng 3 taon nating paninirahan, pagiging expat dito sa Dubrovnik, Croatia. O somehow ay makapagbigay sa inyo ng, alam yun, lakas ng loob, na ang buhay nila ay hanggang doon na lang, di ba? Ay, buong taon na tayo sa Croatia and ayoko pang magsalita ng tapos. Char! Hello mga kababayan, this is Brian and you are watching again my short vlog for our today's short episode. Today po is April 27, Sunday, and tayo po ngayon ay naka-rest day ngayon sa ating trabaho and nasa accommodation po tayo ngayon. Yes, and I decided na magawa ng isang content since tayo ay nakapag-3 taon na dito sa Croatia. Char. Wait lang. Fiang yung buhok ko ngayon. Yes, fiang. Yeah, di ba? Malamang. Di ba? Mga fiang yung buhok natin ngayon. Anyways, ayan. Sabi ko nga, we are 3 years na dito sa Croatia and I decided na magkwento naman sa inyo. Balik tayo sa mga pinagdaanan natin sa buhay sa loob ng 3 taon nating paninirahan, pagiging expat dito sa Dubrovnik, Croatia. So, hopefully na short vlog na to somehow ay makapagbigay sa inyo ng, alam yun, lakas ng loob, sa mga nakaka-feel na, alam mo yun, walang-wala nang parang tingin nila na ang buhay nila ay hanggang doon na lang, di ba? I've been there. And yun nga, ito na, naka-3 taon na tayo sa Croatia and ayoko pang magsalita ng tapos, di ba? Let's see what will happen after 3 years and yun. I hope na makapagbigay somehow na kahit kaunting inspirasyon ng video ito, sa inyong mga plano sa buhay, kung kayo ay nangangarap makapag-Croatia din, diba? Or kung saan mang part ng bansa nyo gusto pumunta. Ayan. But before anything else, if you haven't yet subscribed and if you are new to this channel, please help me to reach 11,000 subscribers. Maraming salamat po again sa lahat po ng mga kababayang hindi nag-skip ng ads, sa mga patuloy po nagsusubscribe sa ating channel. Welcome po sa ating channel. I hope na makapag-browse kayo ng mga videos patungkol sa buhay dito sa Croatia. So, wag natin patagalin pa. Simulan na natin ang ating video. Okay, so before we start pala guys, ayan, gusto ko lang po sanang mag-flex ulit. Another milestone na naman sa akin to dahil tayo dakilang gastador. Oo. Sabi ko diba, gusto ko pa unti-untiin kumpletuhin yung mga, alam mo yun, siguro dahil nung wala pa ako sa Croatia, wala akong kakayahang bumili ng mga bagay na gusto ko. Although, hindi ko naman sinasabi na napakalaki ng sahod ko dito. Oo. But, yun nga, sabi ko sa, siguro nung 3 taon na ako dito, na parang, ay, kaya ko palang bumili. Kaya ko palang ma-satisfy yung sarili ko sa mga bagay na dati hindi ko na kayang bilhin. Ngayon, somehow, kaya ko na ng konti-konti, oo. So, gusto lang share sa inyo, guys. Thank you pala again sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads. Katas din po ng YouTube ito, oo. Nakabili na ako finally ng iPad ko. Ayan na siya. So, kulay blue, iPad nandyan lang. Ito yung gusto kong iPad ever since na lumabas to. Yes, 2022. Ito yung iPad na gusto kong bilhin kasi gusto ko yung style niya. Gusto ko yung kulay. So, luckily, dito sa shop na binibilhan ko, ayan, meron silang stock ng iPad. Ang ganda talaga, guys. Ganda-ganda ako sa kulay niya and nakabili na ako sa Temu ng case. So, ito siya. 128 GB to. Nabili ko to ng mga almost 550 euros. Yes, ayan. So, sa mga nagtatanong, saan po ako bumibili ng mga gadgets ko? Saan ako binili itong iPad? Saan ko ito biniling DJI mic ko? Saan ko binili yung GoPro ko? Saan ko binili ang Osmo Pocket 3? Ayan, I will put on the screen. World of Media o si Viet Media po, ayan. Isa siyang online shop sa Croatia, guys, kung saan may mga physical store siya. So, pwede kayo mag-pre-order na wala kayong babayaran and then kapag dumating na, like say for example, yung pinre-order ninyong item, mag-i-email sila sa inyo na pwede nang i-avail yung item na gusto ninyo. Or, meron silang mga on-hand kagaya nitong iPad na nabili ko.
Check nyo lang sa website yung mga locations kung saan sila may mga physical store. Okay? Ako naman is meron silang physical store dito sa Dubrovnik, Croatia. Again, maraming salamat po talaga. Actually, alam nyo, kahit pa sabihin natin na medyo mahal-mahal yung pinanggastos ko dito, pero hindi po talaga ako nang hinayang kasi ang tagal-tagal ko talagang pinangarap makabili akong sarili kong iPad. Dito na ako mag-edit ng mga vlogs ko kasi ito pong phone ko. Siguro ito, iPad, iPhone 14 Pro ay talagang sabi ko nga naghihingalo na. Oo, Diyos ko, hindi ko na siya magamit ng half day man lang. Kung gagamitin ko to, siguro mga 2 oras, palobat na naman ako. Kasi talagang punong-puno na talaga siya. Dito ako nag-edit ng mga pictures, dito ako nag-edit ng mga vlogs, dito ako nagla-live minsan, di ba? Gamit na gamit tong iPhone natin, no? Kaya sabi ko, ito na, nag-invest na ako ng isang iPad pa. Ng iPad pala. Ang laki-laking tulong sa akin. So, hopefully, masundan pa. Chak! Yeah, yun nga, talagang super duper thank you po talaga sa lahat po ng mga nagsusupport sa ating channel, sa mga platform, sa mga videos na ina-upload ko. Maraming salamat. So, nakapag-decide kasi ako, supposed to be talaga, pupunta ako ng dagat ngayon. Yeah. Dahil gusto ko magpalipad ng drone. Dahil naka-charge na yung drone ko. Talagang sabi ko talaga pag day off ko ngayon, magsisipag na ako magawa ng content. Yan, nakapila na mga line-up ko for this rest day. Nakapagod talaga ako. Napagod talaga yung katawan ko. So, kahit pa sabihin kong malapit lang yung dagat dito sa accommodation, wait lang, fiyangin buko mawala. Kahit pa sabing malapit yung dagat dito sa accommodation, ang Janet Jackson, napakainit, saka talagang siguro pagod din talaga ako kasi kahapon pang gabi ako. Actually, from Monday to Friday umaga, Saturday gabi kahapon. Ngayon day off ko, bukas pang umaga ako ulit. So, talagang yung katawan ko talaga is medyo talagang pagod na rin talaga. Bugbog talaga ako guys sa trabaho. Ayan. So, napag-isipan ko na dito na lang ako sa accommodation mag-shoot ng vlog since yun lang naman ang main pakay ko talaga sa content na to, makapag-share lang. Ang dami po na sinasabi, oo. So, kamusta ba ako sa loob ng 3 taong paninirahan ko dito sa Croatia? Sa mga di po nakakaalam, galing ako ng Qatar. 1 year ako sa Qatar. Ayan. So, di na po ako umuwi na Pilipinas. Diretso na ako sa Croatia. So, 4 na taon. 4 na taon na po akong hindi nakakauwi sa atin. Yes. At sa 3 taon na yon, ayun, nandito ako nagwo-work sa Croatia. Nag-work ako ng 2 season bilang isang assistant waiter, assistant cook, ay yung 3rd season ko sa supermarket na, and ito na ngayon pang 4th season ko ngayon sa supermarket pa rin. So, tuloy-tuloy yung trabaho ko kahit winter. Alam niyo guys, di ba sabi ko nga, wala akong work and life balance sa Middle East. Dito, meron akong work and life balance. Pero talagang dito ako, mas pagod talaga ako dito. Although, wala namang madaling trabaho, walang easy na trabaho. Talaga siguro dahil tumatanda. O, mag-32 na kasi ako. Ayan, although may mas matanda pa naman sa akin. Pero yun nga, masaya dito sa Croatia. Mayroon akong work and life balance. Hindi ako nagsisi na pumunta ako dito kahit pa ang dami nagsasabi na ang baba-baba ang sahod dito. Mahirap na bansa ang Croatia. Kayang-kaya ko naman daw lumiban ng ibang part ng Europe na may mas malaking income, di ba? Pero nandito pa rin ako sa loob ng 3 taon. Bakit? Siguro number 1, hindi ako pressure sa sahod pa. Dahil wala naman ako pinag-aaral. Or alam niyo, wala akong sinusustentuhan na bukod sa parents ko, syempre, di ba? Pero alam ko, naiintindihan ko kasi yung iba kung bakit ginagawa yung ganun kasi may mas matidik pangangailangan. Although, mas pinili ko rin kasi siya na mag-stay dito kasi alam ko na I'm working here legally dahil meron akong residence permit, may work permit akong hawak, at the same time free ako mag-travel kung saan ko gusto pumunta sa any part ng Schengen. Okay? So hindi ko ito inaano guys, hindi ko kayo encourage na gawin yung mga pagliban-liban. Personal decision ko yon. Kontento ako sa kung ano meron ako ngayon, kontento ako sa trabaho ko. Wow. Talaga lang ha. And kontento ako sa sahod ko. Ayun, yun nga. I'm just
thankful talaga sa parents ko na hindi ako pine-pressure pagdating sa pera. Kumbaga, hinayaan nila ako maging independent person, bumili ako ng mga gusto kong bilhin dahil, pinaghirapan ko naman to, char. Hindi, seryoso. I am so thankful and grateful sa parents ko, sa mama at daddy ko na, kasi siguro nag-work ako sa Pilipinas sa airline, hindi ako nakaipon, nag-work ako sa Qatar ng 1 year, hindi rin ako nakaipon. Dito naman, hindi naman ako totally talagang pak na pak, di ba? Pero somehow, hindi na nga ako yung tipo na, wala na ako doon, hindi naman wala ako sa point ngayon, ha? Wala ako doon sa point na kailangan ko tipirin lagi ang sarili ko kasi baka may ganyan. Thankful ako sa parents ko kasi hinahayaan nila akong ma-enjoy yung income ko. At the same time, syempre, nagsusupport din naman ako sa kanila. Ayun. So, pagdating sa sahod, yes, okay ako sa sahod, guys. And thankful din ako sa amo ko na nagbibigay ng bonus, incentive sa akin. Every sahod yata, oo, pagkakaalam ko, mayroon ako laging incentive at bonus from my amo. So, thank you sa amo ko. Yun lang talaga. Siguro do sa mag-aapat na season na ako dito, talagang literal na nakakapagod. Lalo na sa mga gusto mapumunta dito. Tapos, first time nyo magtatrabaho sa position na magiging worker dito, guys. Magugulat talaga kayo kasi physical ang trabaho dito. And, yun yung sabi ko, walang babae lalaki dito, wala bata matanda. Lahat talaga ay gugulong, lalo na pagdating talaga ng summer. So, ikaw ha, kung ikaw ay first season mo dito at wala kang experience sa magiging trabaho mo, be ready physically, ha? Kasi, sabi ko nga, kung kayo ay nasa isang perks na trabaho, nasa Middle East man sa Pilipinas, maninibago kayo dito. Okay, pero ako naniniwala ako, lalo na talaga sa mga kabayan natin na galing ng Middle East, alam nyo na kung paano pagod. Walang pahinga, walang day off, extended hours ng duty. Pero one thing na ma-assure ko sa inyo guys, magkakaroon kayo ng work and life balance dito sa Croatia. May enjoy ninyo ang ganda ng bansa, may enjoy ninyo ang mga dagat, may enjoy ninyo lahat dito ay magiging vloggers. Oo. Diba? Ang dami ng mga vloggers mga Pinoy dito, nakakatuwa talaga kasi doon sila masaya and na-share nila sa mga followers din nila yung ganda ng Croatia, diba? So, congratulations sa inyo. Ano pa ba? Kamusta ako sa loob ng 3 taon bilang isang expat sa Dubrovnik, Croatia? So, ever since talaga na pumunta ako ng Croatia, guys, nasa Dubrovnik lang ako. Hindi ako nalipat ng ibang part ng Croatia. Never ako nag-work sa ibang part ng Croatia. 3 taon ako dito sa Dubrovnik. And masasabi ko talaga na ang Dubrovnik talaga ay isa sa ma-flex ko sa mga kabayan na dito ako nagtatrabaho, dito ako nakatira. Kasi isa ito sa pinakamagandang part ng Croatia. Lahat, anywhere in Croatia ay breathtaking, napakaganda. Yes, you will definitely enjoy anywhere in Croatia. Pero, i-flex ko talaga ang Dubrovnik kasi alam po maliit na lugar lang ito pero dinadagsa talaga. Kaya palong-palo ang mga sahod ng mga Pinoy dito. Yes. At sobrang daming dagat. Basta, ang ganda-ganda. Although nasa pinakadulo na talaga ng Croatia ang Dubrovnik, pinaka-south part na siya. Kalapitan niya yung Montenegro, Bosnia and Herzegovina, pa-Macedonian na siya, Albania. Ayan, mga Balkan countries talaga. So, ayun, super duper thank you. And I am grateful and thankful also sa mga lokal na halos naging kaibigan ko na rin talaga. Pag ultimo makakasalubong ko sila sa daan, magkakakilala na kami. Kasi sila lang din may nakikita ko, oo. So, thankful ako. Mababait sa akin ng mga lokal dito. Pero yun nga, may mga times talaga na kahit saan tayo magpunta, makaka-encounter talaga tayo ng mga hindi kaaya-aya. Pero wag natin silang pasinin. Isipin nila natin na mayroong mas malawak na pag-unawa. And we are here to work. Okay? So, thankful ako sa mga lokal dito, sa mga katrabaho ko na ang babait din sa akin, understanding, and hopefully, magdagdag kami ng tao. Ayun. So, wala akong masasabi sa lugar at sa mga tao dito sa Dubrovnik. Super duper babait and yung hospitality na binibigay yung tama ba? Yeah, yung hospitality na meron tong Dubrovnik is one of the best. Talaga sa mga feel ko is
talagang you will definitely treasure and cherish no once na kayo ay nakapunta dito or nanirahan dito. Kasi, alam mo yun, parang privilege tayo. Basta, alam, ang ganda lang talaga ng lugar. As in, wala akong masabi. As if you follow me sa Instagram, sa Facebook page ko, di ba, like kong fine-flex yung mga ganda ng lugar dito sa Dubrovnik, di ba? So, ikaw, kung saan ka man ng Croatia, i-add nyo sa bucket list ninyo na makapunta ng Dubrovnik. Yes. Ano pa ba? Sa loob ng 3 taong ko dito sa Croatia, nakaipon ba ako? Ayan, yung gusto nyo malaman. Nakakaipon ba sa Croatia? Dahil ang dami nagsasabi na ang baba ng sahod dito. Yes. Yes. Hindi man ako ganun kabilis makapag-ipon gaya ng nasa isipan natin na kailangan kapag nakapag-graduation na ako, makapag-ipon na ako ng ganito. Wala akong ganun deadline. Wala akong nakaset up na amount sa bank account ko na parang in my 3rd year dito sa Croatia, kailangan meron akong ganitong amount sa bank account ko. Wala akong ganun. Sabi ko nga, hindi ako pinapressure ng magulang ko, so bakit ko ipipressure ang sarili ko? Basta I know na I am responsible enough sa mga expenses ko, sa pag-save ko, at the same time, sa mga lahat ng mga ginagawa ko. Kasi yung sabi ko nga, nasa tamang pag-edad na tayo, diba? Tayo ay patanda na rin, diba? So, yes, nakakaipon tayo dito basta maging responsible spender lang tayo, okay? Lalo na sa mga galing ng Pilipinas, alam ko na most of you ay hindi pa ganun kalaki yung offer. Maswerte tayo kapag tayo ay umabot na talaga ng pak na offer sa first season natin. But ang dami ko na mga na-meet dito mga kabayan galing Pilipinas, and talagang paglalalaman ko yung sahod nila, talaga, napapagano na lang talaga ako. Although kasi nga, malaki yung palitan sa atin ng euro. Malaki yung pera yung mapapadala nila sa Pilipinas. Pero, yung malalaman mo na gano'n yung sahod nila monthly, parang, grabe. Lalo na ang trabaho dito, sabi ko, ay bugbugan din talaga. So, sa mga kabayan natin, yan, na alam ko na talagang ito ay stepping stone ninyo, yung inyong first season, at para makapaghanap kayo ng another opportunity dito sa Croatia na may makakapagbigay sa iyo ng mas malaking offer, tis-tis lang. Ganun talaga tayo lagi sa simula. Magsisimula tayo sa ganito, sa zero, sa, alam yun, lagapak talaga tayo ulit. Pero eventually, by your patience and perseverance, makikita ninyo, mahanap ninyo yung passion, yung trabaho na talagang gusto ninyo dito sa Croatia. Sabi ko nga, napakadaming pwedeng i-offer sa inyo ng Croatia. Hahanapin nyo lang talaga yun. Kasi hindi naman yung opportunity yung lalapit sa inyo eh. Kayo yung gagawa ng paraan para makita ninyo yung opportunity, mag-click kayo ni opportunity na alam yun, mabigay sa inyo, yung talagang para sa inyo, yung talagang pinapangarap ninyo. Basta maging patient lang kayo sa inyong journey dito sa Croatia. Ayan. Ano pa ba gusto nyo malaman? Sa loob ng 3 taon ko, kailan ko balak umuwi ng Pilipinas? Hey, alam nyo, to be honest, hindi ko pa rin talaga alam kung kailan ako uuwi sa atin. Kasi sabi ko nga, cross country kasi ako, sagot ko ang plane ticket ko. Although gustong-gusto ko rin naman talaga magbakasyon sa atin. Ang hirap lang talaga dito sa trabaho ko ngayon is hindi ko siya magamit ng isang bagsakan na vacation leave. Sa sitwasyon ko kasi, since kulang nga kami sa tao, weekly yung nabibigay na bakasyon kasi maubos ko yung vacation leave ko. So, ganun yung setup ko. But, yeah, for sure, uuwi ako ng Pilipinas for vacation. Hindi ko pa lang talaga nakikita yung sarili ko na uuwi na ako siguro for good. Yes. Kasi, alam ko, Diyos ko, meron kasi kami sari-sari store, guys. Ang mamahal na ng bilihin. Parang hindi ko pa kakayanin. Yeah, so ine-enjoy ko pa. Gusto ko pa rin malibot yung buong Europe gamit yung TRC ko dito. Gusto ko ma-enjoy bago ako mag-for good sa Pilipinas. Pero sa Pilipinas pa rin talaga ako for good. Yun yung nakikita ko. Yun yung mindset ko ngayon. Yeah. And lastly, ayan, since short vlog lang naman to, sa loob ng 3 taon ko dito sa Croatia, ano yung mga realizations ko na nagpatibay sa akin as a person, as a Filipino, and isang manggagawang Pilipino. Wah, sana. Ang talino ko sa part na yun. Yeah. Alam nyo guys,
Alam nyo ba? Okay, ito naman ay based sa experience ko. Alam nyo, never ko talaga inimagine. Seryoso to guys, promise. Ang buko, wala na yung pagka-fiangi ko. Never ko naisip na makakapagtrabaho ako sa Europe, sa Croatia. Pangarap ko siya since high school, pero isip ko kasi imposible naman kasi parang hindi ko naman kaya. And na-realize ko talaga, lumabas kayo ng comfort zone ninyo, makikita ninyo yung mga opportunities na hinahanap ninyo sa buhay. Believe me, lumabas kayo sa comfort zone ninyo. Kung kayo ay natatakot sumugal, it's either nasusugal kayo or makisisi kayo na hindi nyo sinubukan. Yun ang nag-udyok sa akin bakit ako nag-Croatia. Supposed to be from Qatar, uwi na dapat ako ng Pilipinas. Yun ang plano ko. Takot ako sumugal noon. Pero, hindi. Sige, push na. Ilaban natin to. Ilaban. So, ayan, Mamit Daddy, you must be proud of me. Secondly, mas nakilala ko ang sarili ko. And I am so thankful and grateful sa parents ko na, alam niyo, hindi ko na kailangan paliwanag. They accepted me of who I am talaga, and sa support talaga, grabe, wala akong masabi. Super duper thank you sa family, sa Mamit Daddy ko. Yeah, I know you're watching this vlog. Char. Ayan. Ano pa ba? Mas pinatibay ako ng Croatia as a person. Mas lumawak yung pag-unawa ko sa realidad ng buhay na hindi pala talaga ganun kabasta-basta ang buhay. Hindi ganun kadali ang buhay sa abroad. And na-realize ko na deserve ko mag-enjoy. Na-realize ko na deserve kong bilhan ang sarili ko ng mga bagay na gusto kong bilhin nung hindi ko pa magawa, na hindi pa kaya ng parents ko na ibigay sa akin noon nasa Pilipinas pa ako, bata pa ako. Na alam niyo yun, hopefully nga yung mga pangarap ko sa amin, magpatayo ako ng bahay, di ba? Hopefully, matupad ko siya. Yeah, kasi yun yung gusto ko na bago man ako makauwi ay, 'di ba? May maipundar tayo. So, sabi ko nga, hindi man ganun kalaki income ko dito, but kontento ako. So, maging grateful lang tayo palagi and i-enjoy lang natin. Huwag natin i-pressure sarili natin sa mga bagay-bagay kasi sayang naman yung ganda ng Croatia kung tayo ay nape-pressure. Ang dami nating ino-overthink sa utak natin na hindi natin ma-enjoy yung ganda ng lugar. No? At the end of the day, ang pinaka-bottom line, masaya ako sa Croatia ako. Nakakapagod. Hindi maiiwasan yung homesickness, hindi maiiwasan yung pagod. But I'm always choosing the bright side ng buhay na maging masaya lang sa kung anong mga bagay na ginagawa ko, sa mga bagay na gusto ko, go, bigay mo sa sarili mo yan kasi you deserve it. I deserve it. At ayun, maging grateful lang talaga tayo, wag tayo makalimot kay Lord. Kasi lahat ng mga, alam yun, sabi ko nga, kung may mga bagay ka na sa ngayon ay hindi mo pa nakukuha, diba? Makontento ka lang muna. But, huwag kang mawala ng pag-asa. Maging hopeful ka na sana itong mga will mo, ayan, ipagkaloob sa'yo ni Lord, isurrender mo lahat kay Lord. Yun yung pinaka natutunan ko sa loob ng 3 taon ko dito sa Croatia. Ang daming ipinarealize sa akin ng Croatia na, Bray, ang dami mo pang kayang gawin. Huwag ka agad sumuko. Oo, tingnan mo, ba? Ang daming beses ko na gusto sumuko sa mga trabaho ko, guys, dito. As in, ang dami-dami ko nang inayawan sa trabaho. But nandito pa rin ako. So, thank you Lord talaga kasi patuloy pa rin ako dito. And yun nga, nandito na ako sa YouTube guys. Super duper thank you kasi pangarap ko rin talaga to. Yeah, ang dami talagang ibinigay sa akin na pagkakataon ng Croatia. Na nagsimula rin sa Croatia na ayoko nang nawala. Talagang tinatreasure ko talaga siya. Pinag-iingat-ingatan ko talaga siya. And super duper pasasalamat ko din po sa inyo. Maraming salamat sa inyo kasi andyan pa rin kayo sa mga bumibisita sa trabaho ko guys. Pasensya na kayo kung hindi ko kayo ma-entertain. Pero talagang ako po ay nagagalak kapag pumupunta kayo ng store kahit hindi ko naman po kayo kakilala.
Pero alam niyo, kilala niyo ako, nagpipicture-picture tayo, super duper thank you. Maraming salamat. Huwag kayong mawala ng pag-asa, mag-enjoy lang kayo, maging grateful kayo, huwag yung kalimutang magdasal. Magdasal kayo na nasa puso at isurrender nyo kay Lord lahat ng mga bagay na gusto ninyo, ibibigay ni Lord yan sa inyo sa tamang panahon, sa tamang lugar, sa tamang pagkakataon. Okay, so bago pa tayo magsermon-sermon dito, maraming salamat. So, if I will rate from 1 to 10, yan, like kung mga tinatanong sa vlogs ko, from 1 to 10, gaano ko kasi sa Croatia? 9. Yes, dahil alam ko na lagi meron pang room for improvement sa sarili ko ha, kasi alam ko na ang Croatia is nandito na, mas maganda na to Croatia, masaya na dito. Yung 1% ibibigay ko para sa sarili ko, para kung may mga gusto pa akong gawin, let's say, go, explore natin. Yeah, malalaman natin yan kapag tayo ay nag-explore. So again, maraming salamat po sa panonood ng aking short vlog. And yun nga, I hope ang main purpose ng vlog na to is somehow makapagbigay sa inyo ng inspirasyon, lakas ng loob, lalo na sa mga naghihintay ng mga working permits. Okay, just be patient, mag-pray, and darating din po yung mga hinihintay ninyo sa tamang panahon. Okay, huwag kayong mawala ng pag-asa. Laban lang tayo in life. No, maraming salamat po sa lahat po na nagsusubscribe at sa mga hindi po nag-skip ng ads sa ating channel. And yun nga, please help me to reach 11,000 subscribers. Maraming salamat. Ay, hindi ko talaga in-imagine. So, thank you. Thank you, Croatia. Thank you, Lord. Ayan, salamat po sa inyo sa nanonood ng mga vlogs ko. At sana kayo din, yung mga nandito na, mga first season na dito, sana mas mag-grow pa kayo as a person. Sana mahanap ninyo yung passion na talagang gusto ng puso ninyo. Yung talagang mag-e-enjoy kayo sa mga ginagawa ninyo everyday. No? So, good luck. Congratulations in advance. Mag-iingat kayo palagi, mag-enjoy lang kayo. Yun nga, hopefully, ikaw, kung wala ka pa sa Croatia, hopefully, makapunta ka na soon. Kahit sa amang lugar na gusto mong puntahan, hopefully, mapuntahan mo na yan. Maraming salamat po sa panonood ng aking vlog pala, sorry. If you have any more questions or suggestions, i-comment nyo lang sa vlog na to. Malay nyo, yan ang ating maging next content dito sa ating channel. Again, guys, please help me to reach 11,000 subscribers and please don't skip ads. So, that's all for today, guys. Happy Sunday to all. Congratulations in advance. See you soon po dito sa Croatia. Ciao!